Hello mga manay, mga manoy, this is John, isang FW dati pero ngayon ay didiskarte naman sa Pilipinas. So today's video nga ay tayo ay magpapatuloy ng ating pagpapatiles. Grabe how exciting naman ito. Bilang isang OFW na nangangarap na magkaroon ng sariling bahay tapos ganito paunti-unti ay natatapos na. Sobrang saya at ang saya-saya sa puso talaga. Totoong sipag at tiyaga, diskarte at pagtitipid bago mabuo ang bahay na ito. So ito naman pala yung ating gagawing dirty kitchen. Ano kayang maganda dito guys? Bali yung nagastos na nga natin lahat dito sa pagbili ng tiles ay nakita nyo naman dati nung nagpunta tayo ng Naga ay 13,700 yata if not mistaken. Tapos nag-add tayo ng semento tapos buhangin worth 1,900 pesos naman. And then yung sa tauhan naman natin sa labor ang babayaran naman natin ay 3,600 pesos lang. Kamag-anak namin siya guys at yun lang yung singil niya kasi kung kailan lang siya available sa kanya lang ito gagawin guys. Kung baga pakyawan so bahala na sila kung papasok sila o hindi. Kaso nga lang syempre para sa atin abala yan. Nakikita nyo naman, ang tagal lang nasa labas itong mga kalat. Linggo pa nandyan na yan. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin mailigpit kasi nga, hindi pa rin natatapos yung pagtatiles. Pero okay lang naman kasi konti lang naman yung babayaran natin. Pulido naman itong gumawa at talaga namang matibay. Katulad nung ginawa na sa sala. Tapos yung sa room naman namin na isa na talagang hindi naman naglutangan at nagkapak. Kuhanin talaga ito guys siya sa pagtatiles ng 60 by 60 dahil nga magaling talaga siya mag-tile set. Almost 20,000 pesos guys yung magagastos pala natin dito. Alam nyo ba dati kala ko nasa 30k pesos kasi nga yun na yung compute ko dito sa kabilang kwarto namin dati. So ngayon na natapos na siya is nasa ano lang pala kulang-kulang 20,000 pesos lahat-lahat na guys. Ewan ko nila kung yung madadagdag pa kami. Nga pala hindi pa kami nakakabili ng bowl para dun sa CR natin. Syempre, yung bowl natin, yung simple lang din katulad ng dati nating CR na walang flash. Okay na yun sa amin. Nga pala ito yung ginagamit niya na panglagay na space dun sa gitna. Hindi pwedeng walang space kasi walang lalabasan yung hangin. Kaya daw naglulutangan yung mga tiles. Minsan ay lumulutang or anong bang tawag doon, nagtutuklapan kasi nga wala daw space sa gitna. Sobrang dikit na so walang pasingawan. Kaya ayan, nilalagyan niya ng space sa gitna. At bumili rin pala kami ng tile grout na panglagay dyan sa gitna. So mga space, saka doon sa mga gilid-gilid. Ewan ko lang kay Papa Alding kung magkano yung binayaran dun sa hardware kanina pagbili namin. So, nandito naman na tayo sa master bedroom namin. Naku, exciting talaga matapos to dahil sa wakas makakatulog na kami sa aming kwarto na napakatagal-tagal bago matapos. Sabi ko nga dati nung nasa Hong Kong ako, pagka pumunta ako ng abroad, mapapatapos na natin itong kwarto. Naku po, hindi rin namin na ipagawa guys. So, ngayon na nandito na ako sa Hong Kong, saka lang namin na ipagawa dahil kay Facebook and kay YouTube. Naku, dito lang pala sa Pilipinas mahahanap yung pera kaya sisipagan pa natin lalo mag-vlog. Umakyat nga muna ako dahil nga may kakain ako pag ganitong tatluhan na hindi natawag na ako ni Papa Alin at hindi niya nakaya. Nakachamba na naman tayo ngayong araw dahil nga sunod-sunod na naman yung tumigil na sasakyan. Kahit papaano ay maubos-ubos yung ating mga ulam at kanin. Mahirap din kasi kapag hindi nauubos dahil mapapanis lang o kaya papakain namin sa aso kaya ulam namin. Tapos yung kanin din sayang minsan dahil napapanis. Kailangan na nga natin makakuha ng baboy para kakain ng ating mga tira-tira dito sa kainan. At ito na nga guys, ayan nakikita nyo tapos na yung kwarto ni Jillian at ito naman yung itsura ng gaming sala. Grabe. May Julie. Halika, halika. May Julie. Oo nga no, nasa loob. Ay, Diyos ko. Papatapusin nga muna natin syempre itong ginagawa nila sa kwarto at sa CR. Tapos siguro kukuha na lang ako ng maglilinis dahil hindi na talaga kaya ng powers ko guys. Akyat muna tayo sa taas. Dahil nga nandito na naman yung ating customer. Everyday talaga kumakain yan dito guys maliban sa linggo na wala siguro silang mga pasok. As in walang kupas yan dito talaga sila lagi kumakain. Ewan ko lang kung magtatayan guys. Ayan sila. Hindi ko na maintindihan yung karat ng aming dirty kitchen guys. Ayan. Gagawin natin talaga itong laundry area, sampayan, storage room. Ayan, lahat dito. Ewan ko kung kasya. So magkakaroon tayo dyan ng ayoko nga sanang tambakan siya guys. Kasi maliit lang naman yung space. Gusto ko sana dito labahan. Tapos meron tayong lababo and meron din tayong lutuan. Kung uling or kahoy. Tapos parang ano lang siya. Style ang tawag dito yung parang open lang. Kumbaga kawayan. Tapos yung bubong niya is ano lang, yung para hindi mainit, hindi yero, ganun yung gusto ko dito, yung parang kubo-kubo, parang presko. So ayan siya, sunod natin yan na ipapagawa. Dito muna tayo sa loob, patapos muna natin lahat dito sa loob dahil kailangan na natin itong matapos. Ang tagal na. And nakabili naman na tayo lahat ng kailangan. So
So, ikakabit-kabit na lang. Ayan. Ito yung kwarto namin. Ayan yung tiles pala natin, guys. Ayun. Sabi ni Jillian nga, yung tiles niya daw dun sa kwarto niya, hindi niya daw type. Bali, ang nagamit pala dito, guys, na semento. Pang-anim na to. Tapos bumili pa si Papa Alden kasi kulang daw. So, 6 na. Tapos yung tile adhesive naman is nasa tile adhesive natin ay 3 yung binili ni Papa Alden. Ewan ko kung naubos na lahat. Ayun, nagaano pa sila ng buhangin. Si Serne. Ewan ko anong Tagalog niyan. Para gagamitin sa loob. Kasi makakapal, guys, yung... Ayan, meron pa tayong isang tile adhesive. Ito yung sa CR naman, yung sa sahig. Ayan, magaspang yan. Ayan yung sa sahig namin. Tapos, yung sa, pader, ito. Ano siya. Ayan. Parang ulap-ulap din ng style sa pader. Medyo mataas yan. Ka-size natin ng mga tao para ka-size ng tao. Ka-size namin, medyo mataas yung tiles. Gusto ko sana nga lahat ng CR, yung tiles. Lahat tiles talaga. So, hindi kaya siya yung budget natin. So, hanggang lang siguro. Hanggang lagpas tao lang yung tiles na ipapagawa natin. Makakapal kasi yung nito. Nakita nyo ba yung yung nilalagay sa ilalim? Ayan. Ayan, makapal o. Kasi hahabulin niya tong sa labas eh. Ayan, hahabulin niya tong makapal yung flooring. Makapal ang dapat. Pero okay na yan. Medyo mataas kasi kapag nagpantay ka sa labas, yung sa lupa sa labas, tingnan nyo. Di ba binabaha dito? Kaya medyo mataas talaga to sa labas. Yung flooring natin. Diyos ko po, ang kalat ng bahay. Sabi nga ni Papa Alden, mag-day off daw kami. Hindi mo na magtitinda ng isang araw para maglinis dito pag natapos lang lahat to. Pero siguro kukuha na lang kami ng maglilinis or tutulong sa amin para maglinis kasi sayang ng tinda ba? Sayang ng isang araw na hindi ka magtitinda. Sayang ng income, walang papasok sa'yo ngayong araw, sayang. Kaya sabi ko, magkukuha na lang kami ng magbabantay. Yung si Ella po to, naglalaro kanina, hindi na naman. Ay, nahilig talagang ikalat yung mga laruan. Magligpit, wala na, umakyat na dun. Anong oras na ngayon? 11 o'clock, guys. And yeah, ito yung itsura ng aming house ngayon. Nakakalula. Parang ayoko nang pumasok dito sa sobrang kalat. Ito na pala yung kwarto ni Jillian, guys. Pwede na itong tulugan. Matigas na yan. Lalagyan na lang yan ng tile grout doon sa mga gilid-gilid, sa mga pagitan. Yung puti, bumili na kami sa Libmanan. So, ayan yung itsura niya. Ang ganda, no? Kortina na lang at saka aircon. Wow, aircon. Tapos, yung kisame natin, papapinturahan, as isin, ganyan. Okay na. Higaan na lang. Mga gamit na lang ang kulang. Nag-start na rin pala sila, guys, gumawa doon sa ating banyo. Dahil nga, yung mga gitna nitong kwarto natin ay papatigasin pa. So, hindi pa sila pwedeng umapak para lagyan ng mga tiles yung mga gilid-gilid nitong kwarto natin. So, ang ginawa nila ay nag-start na sila mag-layout din dun sa kwarto at magkabit ng iba pang tiles. Grabe, no? Yung estimated mo na budget dito, halos kulang pa rin pala. Kalahati pa yung kulang. Parang kalahati ng binudget mo, halimbawa budget mo 25,000, kalahati pa nun yung kulang niya para mapatapos siya. Wala pa kayong pagpipintura, i-skim coat pa yan kasi rough finish lang yan, guys. So, skim coat or ipapafinish pa natin yan. So, malaki pa talaga. Nung hapon nga ay nagpunta kami ng Libmanan, malapit lang dito sa lugar namin para mag-canvas tayo ng automatic na washing machine dahil grabe na yung labahin ko, tambak na talaga, mahirap guys, magbanlaw kasi. Maganda talaga yung isasalang mo paglabas ay isasampay mo na lang. At nagulat ako sa mga presyohan dito guys sa amin sa may Libmanan. Ang mumura guys, grabe, nakakaanong bumili talaga. May dati na kamusar ba yan? Organic? May dati na kamusar. Tara mag-canvas ng washing machine na automatic. 11. 11. Wow. 11,500. Kondura, Carter, Wow. Pin, pag cash. Yes. Bagyan mo 11,000. What? 16,000. Tulog agad. Yep. Paghulugan, 16 pala. Pag cash, magkano to pag 11,900 na lang guys. Galing, punta na kayo dito sa Libmanan. 14 lang pala, 9 kilograms. Inverter na yan? Hindi pa po. Pag-abot lang sa washing dito naman po, kayo po ang inverter. Dahil man pero may gamit araw kang ref. Ang ref ma'am, mas magayon po pag inverter, ang ref. Pero pag-arag po kani, once a week, twice a week man lang na maglabad. Di man siya makakonsume naman rin ito. Double filter na po kasi. Sa baba at saka sa taas. Kaya
sigurado malinig ko ang bago. May mga yung Nag-canvas nga kami itong washing machine at ito yung nagustuhan kong Sharp. 11,900 lang guys. Dito lang ito sa Libmanan sa amin malapit. Kung may mga ganito rin kayo, mag-canvas kayo guys. Mura na pala ngayon ang automatic na washing machine. Papalitan ko kasi yung washing namin. Gusto kong ibenta yung luma kasi nga ang hirap magbanlaw. Alam nyo naman, busy kami. Ito yung dati na washing machine namin. Ayan, doon December namin binili. Nasa 10,500 yan guys. Presyo yan nung December ha. Narinig nyo yung sabi ni Kuya. 9,500 na lang daw yan ngayon. O diba? Sana na lang nag-automatic na lang kami. Kunti lang pala idadagdag namin. Alam nyo naman, diba? Sobrang busy namin ngayon. Kaya yung paglalaban, ako po natatambakan talaga ako kasi nga walang time. Kaya ayan, nagka-canvas tayo kung alin ang maganda. Sa palagay nyo guys, ano yung maganda? Sharp or Condura? Parehong mga mura. Pero okay naman kaya dito sa Anjena Trading. Dito yan sa Libmanan guys. Comment down below. Ayaw, hawak. Ay, gusto mo yan? Wala. Adjust lang, be. Tara na. Yan, bili mo na lahat. Merendan. Kano po, Saro? Adjust lang mo. Basahan ng gamay. Sige po. Ano po yan, tawag? Biniribit sa Bigo. Hindi po ba yan na Pilipit? Kaya pong Pilipit. Ano po, 10? May dugling tabi ko. Maalat po ba yung asin? Baby. Oo naman. Hindi pati maalat. Sa iba yung maalat ang asin ah. Buti ubos na po ano, mayo na. Hindi ka na po. Paris na. Ay, sakit ang paningin. Pagkatapos natin sa palengke ay dumiretso kami dito sa pinagawa namin na tarpaulin para dun sa ating kainan. Ayan, para ma-eatery. Lalagay natin yan sa harapan. Wala kasing pangalan pa ito guys. Kaya pag may dumadaanan, kanino kaya yan? So ayan, magpagawa na tayo. Nagpa-edit tayo niyan. Ang binayaran namin dito ay 270 pesos lang guys. Ang mura no? Si Papa Alden lang ang maglalagay nung kahoy para naka-straight siyang pag ano, lalagay natin sa ibabaw ng kainan sa harapan. At kasama na naman nga natin itong isang batuta na to. Kada hapon nga ay sinasarado muna natin mga 2 oras ganon para mamalengke at pumunta ng Libmanan. Pang gagamitin naman kinabukasan yung mga pinamalengke natin na gulay, ganon. Tapos ito na yung nagawa ng ating trabaho guys. So bukas ulit yung update. Ayan na siya, ilang patong na nung tiles. Naku, di pa pala kami nakakabili ng bowl. Siguro bukas na lang. So ayun muna yung update natin today guys. Bukas ulit sila gagawa. Thank you for watching. Bye bye!